Magandang Martes ng gabi. Frankly, I thought it was, Friday already. Nagmamadali, Kala ko talaga Biyernes na. Diyos ko. Martes pa lang. Hanap buhay pa tayo bukas. Miyerkules. Samahan niyo po kami sa programang Dr. Love hanggang mamayang alas 10 ng gabi. Ito si Brother June Banag hanggang alas 10 ngayong Martes. Martes na ngayon, di ba? Bakit September 23 ay Lunes? Martes na. O Tuesday na ngayon, 23. Anong pangalan nito? Yes, ngayon po ay feast day of Padre Pio of Pietrelcina, isang Capuchin monk. Ay, ito. I have with me the relic of Padre Pio. Ayan. Kita ba yan? Pwedeng i-zoom in. This is the relic of Padre Pio which was given to me by, yun. Naka-zoom in na siya. Yan. This is the relic of Padre Pio which was given to me by tagapamahala ng San Giovanni Rotondo sa Italy, kung saan namuhay at binawian ang buhay si Padre Pio, no? In the relic, the sacred relic, makita mo sa reliquary, nandun po yung blood stain ni Padre Pio. If you notice, yan. If you notice the the cloth, yung nasa gitna na kulay puti, ito yung gauze o gasa na ginamit ni Padre Pio nung nabubuhay siya panglinis ng kanyang sugat sa kanyang tagiliran. Now, there are different wounds, yung stigmata, dalawa sa paa, dalawa sa kamay, at mayroon siya sa kanyang tagiliran na hindi natin nakikita. Ito ang ginagamit niyang panlinis doon sa kanyang sugat. At makikita mo yung blood stain, no? Blood stain ni Padre Pio na nandun po sa gasa. Yan. This was given to me several years ago by Father John Marie something at naging panauhin ko siya noon sa programang Dr. Love, at ito ang kanya pinagkaloob sa akin sapagkat na alam niya na may devotion tayo at ikinakalat natin ang devotion kay Padre Pio. Padre Pio has different gifts. Meron siyang gift of bilocation. Ibig sabihin, nakikita siya sa dalawang magkaibang lugar at the same time. Yan. Nakikita siya sa dalawang magkaibang lugar. The gift of bilocation. Meron siyang gift na pag nag-confession ka sa kanya, alam niya kung meron ko pang itinatagong kasalanan na hindi mo pa sinasabi. No? He has a gift of healing, and maraming nagsasabi na si Padre Pio daw ay suplado. Siguro kung kayo ang nasa sitwasyon ni Padre Pio nung nabubuhay siya, baka suplado rin kayo. Ako nga lang yung may diferensya yung tuhod ko, meron akong arthritis, suplado ako Lalo, gusto mong gawin yung isang bagay na hindi mo magawa, na dating ginagawa mo, limited na yung kilos mo, no? Si Padre Pio has 5 wounds in his body. May stigmata siya. May 2 sugat sa paa, although hindi naman namamaga, pero open ang mga sugat. May 2 sugat sa kamay na hindi gumagaling, gayon din sa paa, at may 1 sugat sa kanyang tagiliran. Now, hindi ho biro-biro yung sugat na yon. Hindi yun pakitang tao lang. When you say sugat, butas po yung kamay niya at saka paa. No? And when butas ang kamay mo at ang paa mo, ibig sabihin yun, masakit yun. Masakit yan. Although hindi namamaga, hindi na infeksyon ng kanyang sugat, pero the wound remains there. Yun yung stigmata. May mga tao na gusto lumapit kay Padre Pio, hahalik sa kamay, dahil nga may stigmata yung tao, kaya siya naka-gloves na palagi ng kulay brown na gloves. Hahalik sa kamay niya, paghawak sa kamay, madidiin yung kanyang sugat.
Di ba? Naiinis si Padre Pio kasi masakit. Ang ginagawa niya, minsan meron siyang cincture. Anong cincture? Parang lubid na nakatali sa kanyang tagiliran. Yun ang pinapalo niyang ganyan pag nainis na siya. Goodbye, ma'am. Yun. So, today is the feast day of Padre Pio of Pietrelcina. No? Padre Pio of Pietrelcina. Ngayon ang kanyang araw ng kafiestahan. Ngayon, kaninang alas 2:30 ng umaga, ay pumanaw si Padre Pio. Several years ago, 1968 yata if I'm not mistaken, ay pumanaw si Padre Pio sa kanyang selda, cell number 1, sa San Giovanni Rotondo. No? Pagkatapos siya nagmisa the night before, ang huling misa niya, nagpahinga lang siya at nagpunta siya sa kanyang selda at nahiga. At 2:30 in the morning, pumanaw si Padre Pio. Yan, di ba? So, yan po, kasama tayo ng kanyang relic ngayon para lang maikwento ko sa inyo. 41 minutes after 8 o'clock, ngayon po ay September 23, 73 araw na lamang po at Kapaskuhan na. 93 days ago to Christmas! Merry Christmas! Merry Christmas, Santa Claus! Ho, ho, ho! Samahan nyo kami until 10 o'clock tonight. Pagbabalik po natin, ihatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito ng Martes, September 23. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Narito ang ating pagkain pang-spiritual sa araw na ito ng Martes, 23 ng Setyembre, kafiestahan ni Santo Padre Pio ng Pietrelcina, Capuchin Friar. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 8 kabanata ng Ebanghelyo sangayon kay San Lucas, talata 19 hanggang 21. Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus, ngunit hindi sila makalapit sa kanya dahil sa dami ng tao. Kaya't may nagsabi sa kanya, "Nasa labas po ang inyong ina at mga kapatid. Nais nilang makita kayo." Ngunit sinabi ni Jesus, "Ang mga nakikinig at tumutupad ng salita ng Diyos, ang aking ina at mga kapatid." Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pagkain pang-spiritual. Mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual. Hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Salamat, alas 8:46 ng gabi sa bahaging ito ng ating palatuntunan. Atin pong alamin kung anong panibagong aral na naman ang mapupulot natin sa ating bahagi ng programang ito. Pez to Pez, Hear It ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face-to-Face Harapan na sumasa inyo Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga sa TV5 sa panguna ni Corina Sanchez Rojas. Siyempre, nandyan din po ang harapang tagapayo, sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, and Dr. Love ng True FM at True TV. Now, kung nais po ninyo na magpadala ng komento, opinyon, o whatever mensahe sa inyong mapapanood ngayon sa ating bahaging ito ng programang ito, pwede po kayo mag-post sa ating comment section ng ating live stream or pwede kayo magpadala ng mensahe sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Narito po ang episode na pinamagatang na Bother sa Pader.
pakinggan at panoorin ho natin. Sabi nga nila, kung marunong lang magsalita ang pader, ang dami ng chismis at eksena na mabubulgar nito, di ba? Ang mga pader at kisame ang ating mga saksi ng buhay. And speaking of pader, ang pader na dapat sana ay proteksyon at harang sa pribadong espasyo ng dalawang tao. Ngayon, naging ugat na rin ng galit at away. Bakit kaya masyadong manipis? Ganun ba yon? Saan kaya hahantong ang iringan ng maghipag na parehong na bother sa pader? Pader na hindi matapos-tapos, mitya ng hindi pagkakaayos. Dahil nga dyan sa dingding na yan, dahil hindi pa tapos, kung anong pwedeng makuha ni Cecil sa kabila kay Jennifer, nakukuha, di ba? Kasi naaabot lang ng kamay. Pag nalalasing po siya, nagmamaon po siya, nagwawala parinig kay Cecil. Paano nga naman daw dadaanin sa mahinahong usapan? Kung pati gamit, casual lang na kinukuha ni Bianan? Kung si Cecil, nakakapasok po sa loob po ni Per, kaya nakakakuha po ng mga gamit po tulad po ng TV, shampoo, sabon. Hindi lang pala pader ang nakaka-bother, pati na rin ang missing items. At ito na ang dalawa, Fair at Cecil, harapan na! Sandali lang. That's not fair. Nagulat ako. In fair sa'yo, mabilis ka, fair. Oy, hindi all is fair in love And war. Ayan, pero bawal ang violence. Kung hindi, isa sa inyo, makukulong kapag merong nasaktan. Okay, Fair, ano ang problema mo? Yung pader po namin, hindi pa po niya ina-actionan. Kasi po kadalasang may nawawala sa bahay namin. Yung pader po kasi namin, hindi pa po totaling mataas, mababa pa. Anong klaseng pader yun kung hindi mataas? Bakod pa. Bakod. Parang pa tatlong lang. ano pa lang po, palapag. Mga Oo. parang hanggang ganito pa lang po yung Pero patong kayo niya. ay magkamag-anak, maghipag. Hipag po dati. Hipag dati. Ngayon, hindi na. Hindi na Sino naghiwalay? Yung kuya ko po, asawa niya dati. Pero doon ka pa rin nakatira. Hindi na po, bago na po yung asawa ko ngayon. Hindi, doon ka pa rin nakatira. Kasi pader, di ba, yung Opo. pinag-aawayan nyo. So, ngayon, bago na yung asawa mo. Opo. Okay, tapos, Tapos po, inaantay ko po yung share niya para po mapataasan. mapataasan na. Okay. Hindi pa rin po siya nagbibigay hanggang ngayon. Ano yung pader? Konkreto? Kahoy? Ano po, konkreto na po siya. As in, pader na po talaga siya. Pader. Opo. Nasa lupa. Opo. Pag-aari ba ninyo yung lupa? Opo, inaward po yun sa amin. Inaward. Inaward. Opo. Walang titulo. Meron po. Meron? Ganun ba, attorney, pag inaward? Pag inaward, titulo, iyon na yung lupa? Binibigay po yun ng gobyerno, tapos po, hindi mo po pwedeng ibenta yun for a specific period of time. Normally, mga 5 years. Oo. Pero po sa inyo na yung lupa, once awarded po sa qualified applicant. Ayun, okay. So parang, walang kasiguraduhan. Meron nakasulat na Meron po. time period. Yes po. Na iyo, pwede ka doon. Opo, nasa likod. Okay. So, nagkasundo naman kayo na siya ay mag-aambag para mapataasan yung pader. Opo. Magkano? Ano po, kasi yung pumalo po ng 4,000 po na gastos ko roon. Tapos po, kaya pala po siya hindi nagbibigay dahil daw po ang inaano niya, yung utang ko sa kanya na 3K. Kasi 3 years na po, ma'am. Ayun po Ba't pinabot ng 3 years yun? Ayun, kaya pala ayun pala po yung dinadain niya rin sa akin na hindi ko Sabi, mas malaki alam. pa yung ambag ko sa kanya kasi... Tama, no? 1K na lang dapat bigay mo. 1K na nga lang po, wala pa rin binibigay hanggang ngayon. Ikaw naman, Cecil, ang sinisingil ni Fair na magbigay ka ng iyong ambag. Magkano ba para matapos talaga yung pader na yan? Kasi po, siya po na nagpagawa eh. Hindi ko po alam kung magkano talaga ang pinakaano yung taas niya. Kung magkano po ang maabutin. pinabuuan. Ayun na nga Alam mo, nagsisimula lahat yan sa kasunduan. May kasunduan ba kayo na ikaw ay mag-aambag? Opo. Meron din po.
Verbal lang, walang kasulatan, di ba? Wala po. So, nag-promise ka sa kanya, o sige, pagawa tayo ng pader. Mag-aambag ako, sabi mo. Opo, mag-aambag po. O, nasa na yung ambag? May tanong ako, Ate Kuring, sino ang contractor dito Hiniram kaya niya po. nawawala ako? Ay, hindi ba yun? Hindi ba? Sorry, kaya ako kala ko, kaya hindi natapos ganda. tapos. Kaya pala. Yun talaga yun, kaya hindi matapos-tapos. So, paano ngayon yan? Yung 3K po na utang niya, pwede ko na pong ibawas din sa sa pader na po inaambag ko. So, 1 na lang. Tapos dadagdagan ko na lang po. Meron ka bang Para- trabaho? Wala po, bahay lang po. Ay, paano ka magbabayad kung wala Hindi, ka? asawa ko po contraction. Ay, Contractor? Contraction. Construction. Contraction. Manganganak na. Oo, yung asawa niya. Construction po. Ha? akala ko ba, pag contractor ka, hayahay ang buhay. Hindi pala lahat. Hindi pala lahat. Contraction Alam nyo, po. ito sasabihin ko lang, hindi lahat ng kontraktor ay kawatan. Diba? Meron namang mga maaayos sa kontraktor. Okay, kontraktor ang iyong asawa. Contraction po. Contraction kasi. Anong contraction? Kanina ka pa. Eh, kasi Malinaw yun eh. Kontraksyon. Sinasabi na eh. Ano ba? Ang haba na ng usapan natin eh. Contraction. Contraction siya. Contraction. Alam mo, para ma-solve itong hindi pagkakaintindihan ito, bigyan natin siya ng ngipin. Kaya hindi natin sila maintindihan eh. Ayan, construction. O, construction. Pag sinabi mong construction, lulubog lilitaw. Minsan meron, minsan wala. Pero Kadalasan wala. Ate Kuring, hindi ba pwedeng yung asawa niya na lang yung bumuo ng pader? Oo nga. Para wala ng labor. Oo, di ba? Sinong gumagawa ng pader? Nagbabayad lang po kami sa tao. O, kita mo na. De sana, pwede naman kunwari, bibili ng materyales, yung asawa na lang niya ang gagawa ng pader. Di ba marunong naman gumawa? Marunong po, kaya nga lang po pag nagtrabaho, wala kaming kakainin ng mga anak ko. Yung araw niya magagamit. Kasi hindi naman parating may trabaho. So sa mga araw na wala siyang trabaho, di magtrabaho siya. Tamad ba yung asawa mo? Medyo po. Medyo. Gusto ko yung inamin na lang noon. Opo, yeah. Walang kalaban-laban. Kalaban-laban. Ang naiinis ako sa mga tamad. Di ba? Di ba sana kasi yung 1,000 na ambag niya, fair, pwede namang yung labor na lang, di ba? O eto na, dahil daw sa hindi nga matapos-tapos itong pader, nagkakasilipan. Di ba? Nagkakasilipan. Sino yung naninilip? Si Ate Bebe. Sino? Yung testigo po na yung mga gamit na nawawala sa bahay namin. Hindi, sino yung... Kasi pag kami nagbibihis daw, Ay, yung nagkakasilipan. asawa ko Yung asawa po, niya po, nandun po yung hindi ko asawa naman po ko. sinasadya ubad-ubad din sa may nakatingin yung Kasi asawa niya. kurtina lang po eh. Kurtina lang po kasi yung takip. Kurtina lang po yung takip. Kurtina lang po kasi. Kumbaga po, kinortilahan po namin yung kalahati ng pader. Alam mo, iba yung nakita bigla, iba yung nakaganon. Yung sumisilip po talaga. Iba yung nakasilip na ganon. Ano yung ginagawa ng asawa? Hindi naman po sumisilip, ma'am. Ay, hindi Parang naman. napadaan lang. Yung utak na kasi, tunaw na eh. Tunaw na. Opo, nakaganyan ako, ma'am, matuwal yan naman po, hindi naman po ubad-ubad. Oo. Yung sabihin na ito, yung asawa ko dyan, yung sumisilip na sa'yo, hindi naman po sumisilip. Nakatingin, Bakit hindi mo awayin yung asawa mo? Ayaw nga, asawa niyo. Ito po ang kanilang pader, Ate Kuring. Ay, Ayan video na. ng pader. Kinurtinahan. Yung pinag-aawayan. Ayun. Uy, may mga uwang-uwang. Kailangan lagyan nyo ng simento yan. Kundi, dyan maninilip yan. Ayun. Meron naman palang kurtina. Paano naman siya masisilipan? Sasadyain yun, Ate Kuring. Yun. Bakit? Nakahawi? Wala pa sa 200. Paano ka masisilipan? May ginawa daw po kayo siyang damit, tapos biglang ginanon niya. Ayun. Siguro may balak ng manilip. Grabe. Pwede po sa makalusot dyan. Hagdanan. Alam Pwede mo, siya yung lumusot. ganyan yung bahay nyo ay kahoy-kahoy. Eligible talaga kayo for 4-piece, ha? Kailangan talaga singilin ninyo. Ayan. Okay. Eto na. Singkapal daw ng pader ang pangingialam
ng hilaw na hipag ng nagrereklamo. Tawagin na natin ang kasangga ni Fair. Bebe, humarap ka na. Okay, kalma. May tatlong bebe. Akong nakita, mataba, mali, mga bebe. Kalma na siya, kalma na. Oo. Bakit sa kanya ka kumakampi? Eh kasi ma'am, nakita ko naman po talaga na nanonood siya ng TV. Akala ko may bago siyang TV. Eh kay Iper pala yun, itinawid niyang gano'n sa kanila para makapanood. Tanda-tanda mo na, Marites ka pa. Umover the bakod yung tebe. Opo. Bebe. Yun na daw. Dahil mababa lang ang pader, kinukuha daw ni Cecil yung TV, shampoo, sabon nila Fair pag walang tao. Totoo ba yun? Wala, grabe. Totoo po yun, ma'am. Pero pinapalik ko rin naman po na maayos ang TV. Totoo yun. Binabalik naman daw niya yung sabon pagkatapos gamitin. May buhok nga lang yung sabon pagkabalik. Wala eh. Pag kinuha mo ng walang paalam, anong tawag doon, attorney? Kasi wala pong tao eh. Theft. Pero sinusoli niya naman, yung pader hindi sarado. So technically, nag-iisang bahay sila. Sarado. Okay. Teka muna, pag hindi sa'yo, bakit mo kukunin? Ayaw magpairam, te. Ayaw magpairam. Ang ganda ng katwiran. You know, Fair, this is not fair. It's so unfair. Pero alam mo, kung ayaw ipahiram sa'yo, pero sa kanya yon, karapatan niya yon. 12 lang, hindi ka makabili. O ito naman, siya naman ang magsisilbing pader laban sa mga akusasyon sa kaibigan. Narito ang kakampi ni Cecil. Maricel, humarap ka na. Ate, abuti mo talaga, Bakit galit ka? Ate Maricel, bakit ka po galit? Sinungaling po yan, ma'am eh. Eh, paano ka naman naapektuhan nung pagiging sinungaling? Pati ba sa'yo? May ginawa rin? Opo, ang laki ng ginawa niyan sa akin. Ano ginawa? Yung pagbubuli niya sa akin na marami daw akong manak. Ay. Ano, binubuli ka niya? Binubuli ako niyan pag nalalasing yan. Nagiinom ka, Fair? Lasinggira po yan, ma'am eh. Tapos sasabihin po sa akin, mahilig daw ako Kataon lang po kasi yun na palagi ko sila lagi nakikita nagchichismisan. Kayo kayang dalawa yun. Balik ka! Ang gawain, takot sa gawain. Gusto po. Tama na, Maricel. Sa sobrang galit mo na walang ka na ng kilay, tama na. Relax, relax. Teka muna, totoo ba na nagkabatuhan ng hollow blocks? Yung tipak lang po. Bigat yun, ha? Yung tipak ko sa sobrang galit ko sa kanila. Oh, lasing ka ba nun? Opo, nakaino ako nun. Pero isang beses lang po nangyari yun. Kasi po ano na ako sa kanila, naririndi na po ako sa kanila eh. Wow, sana all. Ikaw pa naririndi. Eh, kung ba na hindi magbayad ng utang, siya hindi maririndi. Pader muna ako sa kanilang dalawa. Makinig kayo kay Mickey Mouse. Ayan. Sir Love, ano ang matibay na advice mula sa'yo ang pwedeng sandalan na parang pader ng ating mga kapatid dito? Ate ko rin kanina nabanggit mo yung tungkol dun sa pader. Actually, sa katotohanan, hindi natin, sa lipunan natin, hindi natin kailangan ang pader sa buhay natin. Ang pader ay maglalayo sa atin sa isa't isa. No? Kung may respeto tayo sa isa't isa, wala yung pader na yan. Alam mo na yung television na yon hindi sa'yo. Bakit kukunin mo at dadali mo sa bahay mo? Simpleng logic. Simpleng logic. Kapatid, hindi ko minamata ang antas ninyo sa buhay sa lipunan natin. Pero nakikita ko rito yung sinasabi ni Pope John Paul II, yung callous to sin. Nakasanayan natin gumawa ng kasalanan, hindi na tayo nagigilty para tayong kontraktor.
No? Nakasanayan na yung kasalanan, wala nang feeling of guilt. Eto, nakasanayan natin yung kahirapan ng buhay na kontento na kayo dyan sa buhay na yan. Wala ka ng pangarap, Cecil, bumili ng sarili mong television na maliit. Kasi may nakukuha ka dun sa kapitbahay mo. Wala na yung respeto mo eh. Yung shampoo niya, ginagamit mo. Nakasanayan mo na yan. Wala ka ng pangarap sa buhay. At yan ang lulubog ang buhay mo sa ilalim ng lupa. Hindi ka na-asenso. Kasi wala kang pangarap. Mangarap ka at abutin mo ang pangarap mo. Tingnan mo buhay ng mahirap, ha? Hirap na hirap na. Hindi maipatayo yung pader. Pero may pambili ng alak para malasing. Walang lohika eh. Di ba? Tingnan nyo kami. Sa edad namin, ako 74 anyos na, naghahanap buhay pa rin. Kasi ayokong umasa sa kapitbahay, ayokong umasa sa mga anak ko na ibibili ako ng pagkain. Kailangan kong maghanap. Mangarap ka, anak. Ayan. Yan ang Mabuhay si sikreto. Brother June! Washing machine! Washing machine. 2028 po. 2028. Congressman. Ang tagal naman ng washing machine. Brother June. 15 minuto makalipas ang alas 9 ng gabi, umuulan pa ba sa labas? Medyo malakas pang bagsak ng ulan kanina pagpasok ko dito. Pero inaasahan natin na bukas medyo bubuti na ang kalagayan ng ating panahon. Araw ng Miyerkules. Tingnan natin naman, kapatid, ang reaksyon ng ating mga Dr. Lovers sa inyong napanood sa ating episode ng Pez to Pez. Hear it ni Dr. Love. Si Maria Carmina, sabi niya, bakit nangunguha ng sabon at shampoo? Ang bili ko talaga ng mga kamay niyo, ha? Eh kasi nga, malinaw naman po ang sinabi. Kaya niya kinuha ang sabon, kahit ang television at saka ang shampoo. Walang tao dun sa bahay. Kung may tao, hindi niya kukunin. Eh, anong tawag doon? Dalhin niyo sa Senado yan. Dalhin niyo sa Senado at imbestigahan yan ni Senador Ping Lacson na napakahusay ni Ping talaga, no? Mabuti na palipat sa kanya ang Blue Ribbon Committee. Eh, yung dating may hawak ng Blue Ribbon Committee, yung nakapiluka. Yung nakapilukang matanda, nakulubot ang muka. Hindi ko matandaan ang pangalan nun eh. Eh, ayaw ipasoli ang perang ninakaw ng kliyente niya. Kliyente. Nung pinaghihinalaan na kasabwat sa Pandarambong. Pera namin yun eh. Bakit ayaw mong pasoli? Inaaway pa niya si Ping Lacson. Ay, Mamang Kalbo, kami, Mamang Piluka. Mas magaling po sa inyo si Senator Ping Lacson na humawak ng Blue Ribbon Committee. Yun eh, aking opinion, ha? At huwag mong pakialaman yung opinion ko. Di ba kanina kinukwestiyon niya yung opinion ni Senator Lacson? Talaga naman, itong mga taong to. Kanino ba kayo nagsisilbi? Kay Diskaya ba kayo nagsisilbi o sa mamamayang Pilipino? Mga ko na yun to, ha? Si Eunice Pepito, sabi niya, dapat yung tabing nila doon sa pader ayusin at ipirminan nila para hindi na nahahawi-hawi. Para iwas sa silipan at nakawan ng shampoo at sabon. Ay, para mabigyan liwanag lang natin, ho. Nagtayo sila ng dapat yun yun ay kanilang pader. Pader dapat. Eh, wala pang pera. So, umabot lang mga 4 feet ang naitayo nilang pader na konkreto. O pagkatapos, di nagkakakitaan nga sila, naglagay sila ng kortina. Ay, pag walang tao doon sa kabilang bahay, nakukuha ang television. Nanonood naman dito sa kabila. Talaga naman mga katwiran nyo, para kayong mga senador na may piluka eh. Mahaba ng piluka niya. Dapat magpagupit na siya, no? Si Matilda Cruz, sabi niya, kung nagsasalita nga lang talaga ang pader, gigil na siguro siya sa dalawang panig. Ay, nako.
Pasalamat kayo. Si Corina na magpapatapos ng pader nyo. Si Frevi Agustin, napansin ko lang po, Sir June, bakit puro mahihirap ang NAFE Face to Face? Sana next time, mayaman naman. Sana po. Alam nyo, sa mayaman kasi, yung mga ganyang kaso hindi na pinagpapapansin ng mayaman. Ang kanilang inaatupag ng kami ng mga may pera, ang inaatupag namin yung madagdagan yung pera namin. Yung mga ganyan na mga maliliit na problema ganyan, hindi na ho na pinapansin yan. No. Ang hinahanap po namin yung mga kontraktor. Para malaki ang kita namin. Pag soli man ng kotse, di baka makuha namin yun. Andrew Villanueva, ang ano yun? Ang tilok ni ate. Anong tilok? Ang kulit. Okay. Ang kulit daw ni ate. Bakit ka nagagalit kung hindi ka pinapahiram ng TV? Sa ayaw ka nilang pahiramin Bumili ka ng sayo. Hindi nga makabili ng TV. Ano ba kayo? Hindi nyo ba maintindihan, Andrew? Hindi siya makabili ng TV, kaya kinukuha niya yung TV ng kapitbahay niya. Kasi walang tao. Kung may tao, hindi niya kukunin yun. Jobert, grabe naman si ate. Kinuha yung TV na hindi naman sa kanya. Kung ako sa kanila, nagbati na lang at magkasundo na sabay sila manonood ng Rosalinda. Uy, balik na yung Rosalinda. Di ba dati na yan, di ba? Ayun. At tapos na ba yun? Halatang hindi ako nanonood. Sa TV5 ba yun? Dati yan, yung Rosalinda. Tapos, inanauli nila. Okay. Ang pangalan ng artistang babae, magandang katawan noon. Magandang katawan noon. Di pa si Thalia. Oo. Si Fernando Carrillo, yun yung shota niya doon. Ganun ba yun? Ayun. Pero gusto ko si Thalia. Maganda mukha ni Thalia. At magaling kumantayan. Kumantayan kasabay ni To All the Girls I've Loved Before. Sino yan? Pangalan yan, kumanta rin Tagalog yan. To All the Girls I've Loved Before. Julio Iglesias. Ayun, Julio Iglesias. Kumanta rin yan si Thalia. Maganda yan si Thalia. Hindi pa nga lang nakikita ng may piluka. Pag nakita ng may piluka yan, ewan ko talaga, oo. Senator, yung piluka mo, dalhin mo sa barbero, pabawasan mo kasi mahaba na sa batok. Oo. Mahaba na sa batok. Hindi ba yung mag-ama yata, pareho may piluka no? Pareho nakapiluka. Siguro it's all in the family. Nagkakausuhan ng piluka. Paggawa kayo ng piluka kay dating, ang pangalan nito, sino nga itong artistang pinalitan ng dating what's his name? Arnel Ignacio, si Arnelli. Senator, paggawa ka kay Arnelli ng piluka, magandang gumawa si Arnel ng piluka. Medyo may kamahalan nga lang. Oo. Pero kung gusto, ikaw naman kaibigan ni Diskaya no? Sabihin mo na lang kay Diskaya, regaluhan ka ng piluka na gawa ni Arnelli Ignacio. Ang galing gumawa. Itong suot ko. Kita niyo ito? Itong suot ko. Ayan. Hindi halata, di ba? Parang tunay. Parang tunay. Gilbert Salandanan, sabi niya, respeto lang po. Kailangan talaga respeto sa bahay, sa bawat isa. Ayun. Alas 9:22, sandali lang po. Bigyan daan natin itong mga nag-text sa atin, ho. Shout out tayo kay Marvin Sandro Riabad ng North Caloocan. Nakatutok po sa atin. Kumbawa. Batiin natin ang Kumbawa. Arigato gozaimasu. Ang ating kaibigan si Andrea Enomoto ng Tokyo, Japan. Magandang gabi rin kay Roberto Ignacio na buwabati po ng maulang gabi sa inyong lahat at pakibati naman po yung kaibigan ko sina Joel Naire at Thomas Lee kasi birthday po nila nung linggo at kahapon. Happy birthday!
Yun. Happy birthday po sa inyong dalawa kahit wala kaming naramdaman. Francis Anthony Gador. Pray for my personal intentions, Padre Pio. Pray for us. Buhat sa Antipolo City. Alan Hungko, buwabati po ng magandang gabi. Buhat naman sa Gloucestershire sa UK. Ay nakikinig daw ngayon si Garcia Vincent habang sumusundo sa school ng kanyang anak. Magandang gabi kay Maria Erika Yek Lopena, Julieta Sugitan. Kasalukuyan pong Typhoon number 8 here in Macau. Midnight to 2 a.m. Typhoon number 9. Hanggang 10 ang typhoon sa kanila doon. Vicky and Cabo, magandang gabi sa inyo. At good evening kay Angelita Banataw ng Pateros. Sherry Picho ng Seattle, Washington. Lori Feria Flores ng Pasay. Ralph D.G. Juan. Happy Feast Day of Padre Pio of Pietrelcina. Evelyn Fortunado ng Real Quezon. Chato Sakluti, good evening Chato. Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City Leyte. Ang malapit ng mag-birthday, bukas po ay birthday na ni Engineer Mercy Santos ng Pasig City na bumabati ng Happy Feast Day of Padre Pio Pietrelcina sa ating lahat. Maraming salamat, Engineer Mercy Santos Pards. Maligayang kaarawan sa iyo at sana'y humaba pa ng mahaba ang buhay mo. Yung hindi ka na makatayo. Happy birthday! Hindi ka na makatayo sa katandaan. Mabuhay ka hanggang gusto mo. Utang na loob. Diba? Anong kakainin natin sa Sabado? Ayan, kain ng kain ha. Masarap ang ulam natin. Kain ng kain ha. Masarap ang ulam natin. Anong handa mo, Engineer Mercy Santos? Carmen... Baboy. Peg. May peg. Carmen Fulio Lopez. Magandang gabi po. Brother June, good evening. My former office mate. Office mate ko? Nagkatrabaho tayo pareho. Carmen Fulio Lopez. Saan po tayo nagkatrabaho? Meron akong kilalang Carmen, nag-shota ako nung araw. Siguro mga 4 days ko nag-shota. Yeah, baby! Walang banggitan ng pangalan ha. Si Carmen, naging shota ako nung araw, yung Carmen. Pero hindi ko alam kung ito yun. Siguro mga 3 days kaming mag-shota. Yeah, baby! So, my brother Jun to. Pogs Morta, good evening and happy feast day of Padre Pio. A shout out po from Antipolo City. Belen Bertudazo ng Parañaque. Lilian Panaligan Buen, senior avid fan ng Parañaque City. Catalina Santiago Tolosa. Frevi Agustin. Sir June, 93 days na lang po before Christmas. Gift namin, Sir Joke. Ayun. Ano yun, naghahanap kayo ng gift o bibili kayo ng gift? Batiin natin ang mga barkada natin na nakikinig sa atin ngayon. Good evening and happy listening sa ating mga kaibigan na kasalukuyan nakatutok ngayon. Riza, templadong parang kape. Buhat po sa Davao City si Amadeo Giorgio Gonzalez at Mami Lorleen Gonzalez, Myra Bulisay Lee, and Marivi Viola and Elizabeth Villa Gonzalo. Sa September 29, I think 29 will fall on a Monday, ang birthday naman po ni Alfred Saban. Feast of St. Michael the Archangel, Feast of St. Michael the Archangel at kaarawan ni Alfred Saban, September 29. Oras po natin, ganap na ng alas 9:36 ng gabi. Magandang gabi. Kayo po ay nakikinig sa palatuntunang Dr. Love Radio Show. Kasama niyo si Brother June Banaag hanggang mamayang alas 10 ngayong Martes, 23 ng buwan ng Setyembre.
Sa bahaging ito atin pong tungayan ang isang liham kasaysayan padala sa ating palatuntunan ni Andrew ng Imus, Cavite. Dear Dr. Love, tawagin niyo lamang po ko sa pangalang Andrew mula po sa Imus, Cavite. Meron po akong buy and sell business dito sa amin at katuwang ko misis ko sa pag-asikaso rito. More than 2 years ago, meron po akong pinsan na humiram ng pera para sa pag-apply niya para sa trabaho sa ibang bansa. At dahil gagamitin sa tamang dahilan at meron naman kaming naitabing budget, kaagad namin siyang pinahiram ni Mrs. nang hindi nagdadalawang isip. Isa pa, nangako naman siyang babayaran kami after 5 months na makapagtrabaho siya dahil pag-iipunan daw niya muna. Sa kabutihang palad, natuloy naman siya sa abroad at nag-follow up na kami sa kanyang bayad after 5 months. Pang-tuition po yun ang panganay namin. Hindi siya sumasagot, nasundan pa ito ng maraming follow-up pero wala pa rin po siyang reply sa amin. Dumating ang sandali na natapos ang kontrata niya after 2 years at nakauwi na po siya sa Pilipinas. Marami siyang pinamigay na pasalubong sa mga pinsan at pamangkin namin. Nagpainom pa siya ng todo sa mga kaibigan at mga barkada niya at nagpakain sa mga kamag-anak sa mamahaling restaurant nang hindi kami imbitado. At ni isang keychain o isang candy, wala man lamang siyang binigay sa amin. Hindi sa nag-expect kami or anything pero okay lang naman. Hanggang sa nagbayad na siya ng pinagkakautangan sa amin na ipinadala niya sa kapatid niya. Wala na kaming narinig mula sa kanya after niyang magbayad. Pero pagkatapos ng mahigit 1 buwan, heto't lumapit siya ulit sa amin para manghiram ng pera dahil mag-a-apply naman daw siya sa barko. Sinabi muna namin ni Mrs. na i-check muna namin kung may extra pa kaming budget para maipahiram sa kanya pero ang totoo, nagdadalawang isip na kami. Dr. Love, pahihiramin pa ba namin siya matapos ang mga nangyari sa una naming pagpapahiram ng pera sa kanya? Inaasahan ko pong mabibigyan niyo kami ng payo. Gumagalang Andrew ng Imus, Cavite. Alas 9:43 ng gabi ang tumpak na oras, balikan po natin ang liham kasaysayan padala ni Andrew ng Imus, Cavite. Silang mag-asawa nahiraman ng isang kamag-anak, yung pinsan nila. Nahiraman ng pera dahil mag-a-apply daw sa trabaho sa abroad, yung kanyang pinsan. Now, maganda naman ang intensyon. Kaya meron naman silang naitatagong bahagya na pera. Ipinahiram nilang mag-asawa yung pera dito sa kanyang pinsan. Now, ang usapan nila after 5 months, ibabalik yung pera at bababayaran sila after 5 months. Kasi hindi rin naman mayaman itong sina Andrew. Gagamitin sa pang-tuition yung pera, pang-tuition ng kanyang panganay na anak. So inasahan nila yung after 5 months, maibabalik yung perang hiniram sa kanila. After all, natulungan nila na makapag-abroad at magtrabaho sa abroad. The problem now, lumipas ang panahon at hindi nabayaran hanggang sa natapos ang kontrata after 2 years, nagbalik po sa Pilipinas yung kanilang pinsan. Siyempre, as useless, mga balikbayan, ayan, marami tayo nakikita ng mga ganyang sitwasyon. Magpapakahirap ng ilang taon sa ibang bansa, pag-uwi sa Pilipinas, magpapainom sa mga barkada, inuman yan hanggang madaling araw, may karaoke, may, things like this. Kung ano-ano mga pasalubong ng mga pinamimigay, ganyan. Ngayon, hindi naman daw nag-i-expect itong si Andrew na maabutan sila kahit isang keychain. Okay lang daw na hindi sila maabutan.
So, nagpakain sa mga mamahaling restaurant, yung kanyang pinsan, hindi sila naaniyahan man lamang. Now, yung inutang sa kanila ay ibinalik naman. Yan. Ibinalik naman sa kanila, pero hindi siya mismo nagbalik. Kundi yung kapatid nung pinsan niya, pinadala yung pera kina Andrew. Well, so be it. Halimbawa, hindi na siya nagpunta at, binalik naman niya. Okay, so sige, pwede na yun. Ayos na. Ngayon, after a month, lumalapit na naman para manghiram ng pera dahil mag-a-apply daw para makasakay sa barko. Ang sagot nitong si Andrew, i-check muna namin mag-asawa kung meron pa kaming extra budget na maipapahiram sa'yo. Pero ang totoo, nagdadalawang isip na siya. Okay, so ang tanong niya, Dr. Lab, pahiramin pa ba namin siya matapos mangyari sa amin yung unang pagpapahiram ng pera sa kanya? Kung ako ang tatanungin mo, Andrew, ay naibigay niyo sa kanya yung pagtitiwala na that he deserved. Kasi pinsan siya at nangako naman siya. So, mabuti para sa atin yung tumulong tayo, no? At yan naman talagang inaasahan ng Diyos sa atin na tayo ay tutulong sa mga nangangailangan. Now, pagkatapos ng pangyayaring yan, huwag na nating isipin na hindi tayo napakain sa isang restaurant. Huwag na nating isipin na hindi tayo nauwian ng tsokolate. Di ba? Kasi hindi naman mahalaga yon. Ang mahalaga sana, tinupad niya yung kanyang pangako na after 5 months, ibabalik niya. Ibinalik nga after 2 years, hindi naman siya nagpakita sa iyo para humingi ng dispensa. Now, ang tanong, pahihiramin mo ba siya uli? Kung ako ang tatanungin mo, ay dapat madala ka na. Ginawan mo ng paraan na matulungan siya pero hindi siya tumupad sa inyong usapan. Malinaw na yon na hindi siya dapat pagkatiwalaan pagdating sa pera. See? Nakikita natin ang ugali ng tao. Madali naman kasi, meron mga taong nakalilimot kahit may utang. Ako minsan may utang ko, nalilimutan ko. Maalala ko na lang, naku, teka muna, meron pala akong utang pa. Babayaran ko, di ba? Pero kung ganyan na binaliwala ka talaga, obviously, binaliwala ka. Binayaran ka nga, pero hindi naman siya nakipag-usap sa iyo ng personal, di ba? Ang problema kasi sa mga Pilipino, hindi naman lahat. May mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, kapag nakasakay ng eroplano, tumataas din ang kanilang tingin sa kanilang sarili. Hindi lang po kayo ang sumasakay sa eroplano, merong mas taong mapera pa kaysa sa inyo na sumasakay sa eroplano na nagtatapon lang ng dolyar. Kayo, naghahanap buhay kayo para kumita kayo ng dolyar. May mga taong kasabay kayo sa eroplano na nagtatapon ng dolyar na naipon nila pero gusto lang nilang itapon para mag-enjoy sila. Di ba? So huwag nating pagbasihan yung nakapag-abroad kayo. Huwag nating pagbasihan yun at wala tayong dapat ipagmalaki doon. Hindi namin inaasahan yung pag-uwi nyo ng tsokolate dahil may mabibili din naman kaming Toblerone dito. Di ba? Yung mga keychains na uuwi ninyo, magkano lang naman, dampot nyo sa keychains, $2, $1, di ba? Hindi mahalaga yon. Ang mahalaga yung binigyan ng pagpapahalaga ang tao na nakatulong sa kanya. At yan si Andrew at ang kanyang asawa. Kung ako ang nasa katayuan mo, Andrew, sasabihin ko sa kanyang, ikinalulungkot ko na hindi kita matulungan ngayon. Kasi, hindi mo binigyan ng pagpapahalaga yung tulong na ibinigay namin sa iyo. Sinuli mo nang hindi ka man lang nagpakita sa akin o nakipag-usap sa akin gayong alam mo na hindi ka nakatupad sa ating usapan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito.
as always, Dr. Love. Mga kapatid, ito po si Brother June Banaag. Dito tayo sa totoo. Dito tayo sa True FM. Mag-subscribe at i-follow ang mga social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X, YouTube, TikTok, and podcast.